Muling kinatigan ng Korte Suprema ang pagpapalawig ng martial law sa Mindanao sa ikatlong pagkakataon. Ikinatuwa ito ng gobyerno pero may grupong tutol dito. Ang mainit na balita hatid ni Dano Tingkungko. Nabalot ng kabi-kabilang pagsabog at kaguluhan ng bayan ng Marawi sa Lanao del Sur kasunod ng pag-atake ng grupong Maute noong May 2017. Kaya sa ika-23 ng Mayo noon, sa kanyang Proclamation 216, idineklara ni Pangulong Duterte ang 60 araw na martial law sa Mindanao. Kailangan niyang putulin ang kanyang trip sa Russia para magbalik Pilipinas at harapin ang sumiklab na problema. Bago matapos ang 60 araw noong July 18, 2017, hiniling ng Pangulo sa Kongreso na i-extend ang batas militar sa Mindanao maging ang suspension of writ of habeas corpus. July 22, 2017 ang aprubahan ng Kongreso ang extension hanggang December 31, 2017. Pero noong December 8, 2017, muling hiniling ni Pangulong Duterte sa Kongreso ang pagpapalawig ng martial law at suspension of writ of habeas corpus ng 1 taon o hanggang December 2018 dahil sa banta umano ng ISIS-inspired groups. Pinagdebatehan sa Korte Suprema ang punto ng petitioners na walang nakasaad sa saligang batas na maaaring i-extend muli ang naunang pinalawig na deklarasyon ng martial law. Pero ayon sa desisyon ng Korte Suprema, tikom ang saligang batas kung ilang beses maaaring mag-extend ng martial law. Gayon din kung hanggang gaano katagal ang pwedeng aprubahang haba ng extension. Meron naman daw sapat na basehan ng Pangulo at Kongreso na palawigin ang martial law dahil umano sa patuloy na rebelyon na naging sanhi ng krisis sa Marawi. At dahil nakapagpakita ng facts ang Armed Forces of the Philippines na kailangan para sa seguridad ng publiko ang extension ng batas militar. Hanggang kahapon, muling kinatigan ng Korte Suprema ang martial law extension sa ikatlong pagkakataon. 9 na maestrado ang pumabor sa extension hanggang December 31 ngayong taon. 4 naman ang tumutol. Ikinatuwa ng Malacanang at Office of the Solicitor General ang desisyon ng Korte Suprema. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, patunay ito na may kinakaharap pang banta sa seguridad ang mga nasa Mindanao. Pero sabi ng League of Filipino Students, ang panibagong extension ay pagselyo raw sa pagsasaligal ng patayan at giyera. Dano Tingkungko, GMA News.